Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba, ang lokaleta si Gandara sa you upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga mga Kimpaw dito po sa ilang makaganapan ni Kimi sa Bingo Plus Night, mga KP, kung saan ba talaga naman pong trending malala si Chinita Princess. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais din po pala natin mag-thank you sa atin pong mga subscribers na nakatutok parate sa atin pong mga daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga komento. Ang first commenter nga natin ngayon ay si Miss Norma Dayag. Shoutout po sa inyo at magandang hapon. Ayon dito sa kanya, Gandara, good evening. Finished watching The Alibi. Now the truth comes out and nothing but the truth. Bashers, what can you say about this? All your bashers are useless. Abay, may pa-chik-chik-chik pa si Badan. What a shame on your part to all bashers. So stop your bash to bashing to KP because you are insinuating KP fans. To answers all your bash to KP, God bless us all. Nakatama po kayo dyan, Ma'am Norma Dayag. Talagang sobra pong nakakahiya ang mga bashers na to, mga ka-KP. Hindi po nila alam sa ginagawa po nilang pangbabash kay Kim. Mas lalo pong binibless yung tao, 'di ba? Mas lalo po siyang binibless at pinagpapala po ng Panginoon. Kasi si Kim ay hindi po gumagante ng masama sa kanya pong kapwa. Anyway, tumako naman tayo sa next topic natin ngayong araw. And tungkol nga po ito sa sinabi ni Poca. Sabi dito, Poca said, pag nawala si Kim sa paningin ni Pao, hinahanap agad ni Pogi. Wow naman, kaya pala pinasunod talaga ng Paris si Kimi. Nako, naalala ko na naman nga ang pagkawala ni Kimi ng matagal-tagal, mga Kimpaw, at wala talagang sinabi kung saan siya pupunta. Nako, yung mga bashers nakakahiya, 'di ba? Dami na naman nilang sinabi sa atin ng mga panahon na yon na masyadong dilulo, na mga nababaliw na daw ang mga Kimpaw fans. Pero tingnan nyo, tama talaga kami. Hindi talaga kaya ni Paolo na mawala po sa paningin niya si Kim. Kaya kahit nung siya po'y busy na nagtitaping po sa Paris, saba, pinasunod si Kim. So, lagi pong ganyan nga ang Kimpaw, kaya naman hindi po matatanggi na may relasyon silang dalawa. And dito rin, mga ka-KP, sa world tour ng Kimpaw, ang dami din pong mga hints na binigay ng Kimpaw na magkasama sila, na magtsawa pala sila, katulad na lamang sa pagkain. Si Paolo, hindi po talaga kumakain nang wala po si Kim, nang wala pa si Kim. Dapat sabay silang dalawa. O, diba? Totoo yung sinabi ni Poco na talagang laging hinahanap ng mga mata ni Paolo si Kimi. Talagang nalala ko na naman yung trivia ni Derek kung saan may kausap pa si Kimi kasi sa phone. So si Paolo hindi talaga kumain hanggat hindi pa dumarating si Kim. Inintay talaga niya na matapos po si Kim sa kanya pong kausap at pumunta ng kanila pong table para kumain. So ayun, nagsabay sila. Yung tipong si Pao na lang yung hindi kumakain sa table. At tapos na yung mga kasamahan, inintay talaga niya si Kimi. Para nga naman may kasabay si Kim. Ganun po siya ka-sweet kay Chinita Princess. O diba? They are really clingy with each other, lalo na kapag off-cam. Sabi nga po dito,
They got so many hints during their world tour. So even if they don't get all showy in public right away, we know off camera they're super clingy with each other. That wasn't scripted. It was on the spot to make it more authentic. They had no idea about the questions. Ha 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 ha. Unti-unti talaga mga Kimpaw. Binibigyan talaga tayo ng hint nila Kim and Paolo. Tungkol sa kanilang relasyon. And 'di ba, totoo, mas nakakakilig yung off cam kasi nga mga Kimpaw, wala yung script. Totoong totoo lahat ng kanilang mga sinasabi, 'di ba? And talagang tugma rin naman sa lahat ng mga pangbubuko sa kanila ng mga katrabaho nila. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin ngayong araw na to, ngayong hapon na to. So, nakita ko nga lang po ito sa Blue App, mga Kimpaw, na picture ni Kim Chiu noon versus ngayon, then and now. And makikita nyo nga dito during PBB Big Night nang ideklara nga po si Kimi bilang PBB Big Winner, mga Kakimpaw. So may suot po siya ditong crown, di ba mga kakipi? Literal na queen. Kasi sapagkat hanggang ngayon nga ay may suot pa rin si Kim po na corona. As in, she's really queen for almost 20 years na, mga Kakimpaw. Diba? Di naman po nabakante yan si Kim, and talagang yung kasikatan niya ay hindi po nawawala, as in pataas lang po ng pataas ang kanya pong career, mga Kakimpaw. So hindi po nawala ang crown na sinuot po sa kanya since day 1 hanggang ngayon, mga kakipin. Katunayan niyan, ito nga pong event niya kagabi lamang para sa Bingo Plus Night, trending po siya. Kim Chiu for Bingo Plus number 20. So pasok sa top 20 trending po in the Philippines si Chinita Princess, and mas tumaas pa po yan ngayong araw sapagkat kagabi pa po ito, kagabi top 20. So lalo na ngayong araw niyan kasi ang dami pong mga bagong lumalabas na mga pictures, videos ni Chinita Princess, mga Kakimpaw. Ay diba, sobrang sikat talaga ni Kimi, sobrang relevant, lagi pong trending, laging laman ng social media, kaya naman magpahanggang sa ngayon, suot-suot pa rin ni Kimi ang crown na binigay sa kanya since day 1. Actually, mas gumanda pa, mas upgraded, mas kumikinang na crown kay Kimi. Di ba, mga Kakimpaw? Anyway, ginulat nga po ni Chinita Princess ang lahat kagabi sa kanya pong grabe, napaka-elegant look, napaka-classy look, mga Kakimpaw. Super pretty nga niyan, na kahit saang anggulo, talagang napakaganda, napakakinis, at kahit nakatalikod pa man din, ay sobrang ganda talaga ni Chinita Princess. She's glowing in her gold gown, mga Kakimpaw. Sapagkat tulad ng ginto, ay isang ginto rin po talaga itong si Chinita Princess para sa ABS-CBN. And syempre para po sa atin na mga fans, diba? Samantala, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Dina La Fortesa. Sabi niya rito, ganda na si Janine, nag-comment din regarding sa ginawa ni Bato. But, bakit walang bumabatikos sa kanya? And to answer you, Madam Dina La Fortesa, maybe kasi hindi nga po siya relevant, mga Kakimpaw. Yung salita niya, wala lang. Kumbaga, hindi nakakatakot, hindi po threat para sa kanila. Si Kim kasi, daming, daming fans, daming, talagang siya, ma-influensya, mga Kakimpaw. Dahil super sikat nga po ni Kim, kaya siguro hindi pinansin yung comment ni Janine. Pero meron at meron, kasong ngingilan, hindi katulad ng kay Kim na talagang sinugod po talaga at pinutakte siya ng bashers. Samantala, sabi naman dito, kasi mga bashers ni Kim ay ang kanyang haters. Ayan, at isa pa yun, talagang nakikidagdag pa yung mga haters ni Kimi, nakikisaw-saw. Pagkakataon naman
nga naman nila na batikusin si Kim. Alam na kung sino, hindi na nila masyadong nababash tungkol sa relationship kay Pao kasi lumilinaw na ang totoo na talaga sila. So, nag-aabang sila ng kung ano na lamang para maibash si Kim. Di na magamit yung kay Paula Avellino, kasi malinaw pa sa sikat ng araw na talagang magkarelasyon yung dalawa. So, wala na silang mabato pag Kim Pao. Kaya isip naman sila ng ibang paraan para batikusin si Kim. And eto nga yung isa sa nakita nilang chance para talagang durugin si Kim Chiu. Pero sorry na lang kasi hindi nila madudurog si Kimi. Dahil nandito po tayo, matatag ang atin pong pagsuporta kay Kim. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig at comment lamang po kayo sa inyong mga reaksyon at salubin hinggil sa ating napag-usapan ngayong araw. Yun lang, good afternoon again. Ingat po kayo parate.